Sa isang malamig at masno na umaga sa Berlin ay dumating sa airport ang mag-asawang Elizabeth at Dr. Martin Harris upang dumalo sa Biotechnology Summit Conference. Pero dahil sa pagmamadali nilang makasakay ay naiwan nila yung bag kung nasan yung passport ni Martin. Nang makarating sila sa hotel kung saan gaganapin yung conference ay nauna nang pumasok sa loob si Liz. Dito ay napansin ni Martin na wala yung isang bag. Sasabihan niya sana si Liz pero busy si Liz kaya di na siya nagpaalam. Napansin naman ni Liz ang pag-alis niya at nagtataka to kung saan siya pupunta. Habang pabalik sa airport ay sinubukang tawagan ni Martin si Liz. Kaso nga lang walang signal sa lokasyon niya. At walang kaalam-alam si Martin na dito na magaganap ang pangyayaring magpapabago sa buhay niya. Dahil habang nasa biyahe siya ay nahulog yung bagahe nung sasakyan sa unahan kaya iniwasan to nung driver ng sinasakyan niya. Dahil dito ay nahulog yung taxi nila sa tulay at nauntog ang ulo ni Martin. Unti-unting lumulubog yung taxi at mabilis namang nakalabas yung driver nito pero naiwan si Martin sa loob na walang malay. Kaya sumisid yung driver upang kumuha ng tools na ginamit niya upang basagin yung salamin kaya bago pa tuluyang lumubog yung taxi ay nakuha niya at nasagip si Martin. Agad na inahon ng rescue team si Martin. Nilapatan nila siya ng pangunang lunas pero wala sa ulirat si Martin at walang ibang tumatakbo sa isipan niya kundi ang mga alaala lang nila ni Liz. At dahil TNT pala yung driver na si Gina ay agad siyang tumakas bago pa dumating ang otoridad. Nang magising si Martin ay nasa ospital na siya at nakoma pala siya ng 4 na araw. Agad siyang nilapitan at kinausap ni Dr. Farge at ng nurse nito na si Gretchen. Walang maalala si Martin bukod sa pangalan niya at asawa niyang si Liz. Pero ani Dr. Farge ay normal lang yun dahil sa aksidente niya at unti-unti rin naman daw babalik ang mga alaala niya. Binalik sa kanya ang mga kagamitan niya, mga sapatos, pera, maliit na notebook at relo na binigay sa kanya ni Liz. Kahit na wala ang memorya niya ay tanging si Liz lang at ang mga nakaraan nila ang naaalala niya. Napansin niya rin ang mga quotes sa notebook at mga numero sa likod na bahagi nito pero di niya maalala kung anong ibig sabihin ng mga ito. Pero noon din, habang nanonood ng TV, ay nakita niya sa balita yung Biotechnology Summit kaya naalala niyang doon dapat siya pupunta. Kaya agad siyang nagpaalam kay Dr. Farge at binigyan nito ng calling card si Martin. Agad pumunta si Martin doon sa hotel. Pero dahil wala siyang mapakitang ID dahil naiwan nga yung bag niya sa airport ay ayaw siyang papasukin. Pero noon din ay nakita niya sa loob si Liz kaya ng malingat yung attendant ay sumalisi siya. Pero hinarang naman siya sa pinto. Dito ay kinausap siya ni Strauss, ang Chief Hotel Security. Pinaliwanag niyang imbitado siya sa summit at nandun yung asawa niya sa loob kaya sinamahan siya ni Strauss upang patunayan. Pero nandito na ang problema. Hindi daw siya kilala ni Liz. Nabigla si Martin sa nangyayari dahil imposible siyang malimutan ang asawa niya sa loob lang ng 4 na araw. Lumapit din doon ang isang lalaki na nagpakilalang siya daw si Dr. Martin Harris. Kaya lalong nagkaroon ng tensyon. At bago pa magkagulo ay dinala ni Strauss si Martin sa security room upang linawin ang identity niya. Chinek nila yung CCTV ng pagdating nila sa hotel pero nasa labas lang noon si Martin kaya di siya nahagip ng camera. Pinatawagan niya din ang naalala niyang kaibigan na makakapagpatunay sa identity niya pero hindi nito sinasagot ang telepono. Pinacheck niya din yung file niya sa university bilang doktor pero yung isang Martin ang lumabas dito. Kaya di mapatunayan ni Martin kung sino siya. Alam niya sa sarili niya na siya ang totoong Martin Harris pero lahat ng ebidensya ay yung isa ang tinuturo. Kaya nakiusap na lang siya kay Strauss na pabalikin siya kay Dr. Farge dahil baka daw epekto to nung disgrasya niya. Kaya agad siyang pinahatid ni Strauss sa mga security ng hotel at pinara nila siya ng taxi. Pero di pa nakakalayo ay naisipan niyang bumaba. Tumingin siya sa bintana ng hotel at nakita niya doon sina Liz na masaya at tila yung isang Martin Harris talaga ang totoo nitong asawa. Hindi alam ni Martin kung anong dapat niyang gawin at saan siya dapat pumunta. Tinatanggihan din siya sa mga motel dahil nga wala siyang mapakitang passport. Kaya tinawagan niya yung naalala niyang kaibigan upang sabihin ang mga nangyayari pero di pa rin to sumasagot kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe. Pero noon din ay meron siyang napansin. Pakiramdam niya ay tila may nagmamasid sa kanya. Kaya agad siyang pumunta sa malapit na train station at habang naglalakad, hinala niya ay sinusundan siya ng isang lalaki. Mabuti na lang ay agad siyang nakapasok sa train at napagsaraduhan to ng pinto. Sinulat ni Martin sa notebook ang lahat ng naalala niyang schedule na gagawin niya sa Berlin. Matapos ay naghanap siya ng yellow page upang hanapin yung university na naalala niyang pinagtatrabahuhan ng professor na pupuntahan niya sana sa conference. Pero di inaasahan ay nakita niya yung taxi na sinakyan niya nung naaksidente siya. Kaya sinundan niya to hanggang sa makausap niya yung operator nito. Hinanap niya si Gina. Pero wala na doon si Gina at di nila alam kung nasa na siya.
Pero matapos niyang pakiusapan si Biko, katrabaho at kaibigan ni Gina, ay tinuro din nito kung nasan ang kaibigan niya. Isa na pala siyang sorbedora ngayon. Tinanong siya ni Martin kung saan dapat siya magpapahatid nung naaksidente sila pero ayaw niyang kausapin si Martin dahil istrikto yung amo niya kaya nagpasalamat na lang si Martin bago umalis. Kasunod ay pumunta siya doon sa university kung saan siya nakatakdang pumunta ayon sa schedule niya na naaalala niya. Pero pagdating niya ay nandun din yung isang Martin kasama si Professor Bressler, yung tao na pinunta niya sa Biotechnology Summit. Ngayon lang sila nakita ni Bressler sa personal kaya di rin alam ni Bressler kung sino ang totoo sa kanila. Kaya nagtalo na naman silang dalawa doon at pareho nilang pinatunayan na isa sa kanila ang totoong Martin Harris. Ang problema, parehong-pareho ang alam nila. Kaya napilitan yung isa na magpakita ng ebidensya. Picture nilang dalawa ni Liz sa wallet niya na katulad nung nasa alaala ni Martin. Kaya nang makita to ay nawala ng malay si Martin. Nang magising siya ay nasa ospital na naman siya at dahil naaawa si Gretchen sa kalagayan niya ay binigyan siya nito ng calling card ng isang tao na makakatulong daw sa kanya. Pinaliwanag din ni Dr. Farge na maaari daw na dahil sa aksidente ay nagiging parang totoo sa isip ni Martin ang mga bagay na di naman talaga totoo. Tapos ay tinurukan siya ng gamot at sinalang nila siya sa therapy. Pero maya-maya pa ay dumating doon yung lalaking humabol sa kanya. Nilipat siya nung lalaki sa stretcher at tinurukan nito ng gamot yung dextrose niya. Maya-maya pa ay dumating doon si Gretchen pero walang alinlangan siyang pinatay nung lalaki. Nang makita ni Martin na nalingat yung lalaki ay kinuha niya yung gunting sa bulsa ni Gretchen na ginamit niya upang maputol yung zip tie sa braso niya. Agad siyang tumakbo palabas ng laboratorio at kahit nahihilo pa dahil sa tinurok na gamot ay pilit na tumakbo si Martin upang matakasan yung lalaki na humahabol sa kanya. Hanggang sa tuluyan nang nakatakas si Martin sa labas. Gulong-gulo ang isip ni Martin dahil sigurado siya sa alaala niyang mag-asawa sila ni Liz at imposibleng guni-guni niya lang yon. Pero bakit yung isa ang kinikilalang asawa ni Liz at nandun ang lahat ng katibayan na yon ng totoong Martin Harris? Kaya naisipan niyang puntahan yung binigay ni Gretchen. Agad niyang pinuntahan yung address sa calling card at nang malaman nung matanda na galing siya kay Gretchen ay agad siyang tinanggap nito, si Jürgen. Si Jürgen ay dating Stasi, Secret Police and Intelligence Agency ng Germany. Matapos ay lahat ni Martin ang lahat ng nangyari, ay minungkahi ni Jürgen na puntahan niya si Gina upang makausap to ni Jürgen dahil si Gina daw ang huling kasama niya bago maganap yung aksidente na nagpabago sa buhay niya. Napansin din ni Jürgen yung mga number sa notebook niya at sigurado daw na meron tong ibig sabihin. Meron din siyang mga schedule kaya siguradong totoo daw ang mga alaala niya. Ang malaking tanong daw ani Jürgen ay kung bakit may umaagaw sa pagkatao niya at ano daw kaya ang mapapala nila kung papalitan nila siya. Kaya noon din ay agad niyang pinuntahan si Gina. Binigay niya kay Gina yung mamahalin niyang relo bilang danyo sa dinulot niyang perwisyo at nakiusap din siya na makitulog muna. Habang si Jürgen naman ay tumawag sa kaibigan niya sa airport upang hingin yung CCTV footage ng pagdating doon ni Martin. Matapos ay pumunta siya sa computer shop upang mag-research tungkol sa Biotech Summit Conference. Doon ay natuklasan niyang kay Professor Bressler pala to at guest pala dito ang prinsipe ng Saudi na ilang beses nang pinagtangkaan ng buhay. Kaya nagka-ideya na si Jürgen sa nangyayari. Nakarating na sina Martin sa bahay ni Gina. Maya-maya pa ay dumating din doon si Biko at nagbiro pa to tungkol sa kanilang dalawa ni Martin. Pero matapos magpaalam ni Martin na maliligo ay dumating naman yung humahabol kay Martin. Naliligo na si Martin sa mga sandaling yon. Pero nang pumunta yung isang killer na si Jones sa CR ay wala na doon si Martin. Hinabol nito si Martin na inakalang bumaba sa bintana pero nandun lang pala siya sa bubong. Tuturukan na sana nung isang killer si Gina nang bigla tong may narinig na ingay sa likuran kaya tumayo to habang hawak nito si Gina. Biglang lumabas si Martin at pinalo niya yung killer pero mas mahusay pala yung killer sa kanya. Patuloy na naglaban si Martin at yung killer. Habang pababa naman si Gina ay nakita niya si Biko na wala ng buhay. At nung sandaling yun ay muling bumalik si Jones kaya nagtago si Gina. Sa kalaunan, nang matatalo na nung killer si Martin ay dinampot ni Gina yung gamot at sinaksak niya to dun sa killer. Kaya noon din ay agad tong binawian ng buhay. Kaya nang makabalik si Jones ay patay na yung kasama niya habang sina Martin at Gina naman ay mabilis na tumakas sakay ng taxi. Pero hinabol pa rin sila ni Jones. Desperado na to na maabutan sila at wala na tong pakialam sa ibang madadamay. Nagpatuloy pa rin ang habulan nila hanggang sa bumaligtad yung taxi ni Martin at nabangga naman yung sasakyan ni Jones. Nakaligtas si Martin bago pa sila masagasaan ng train kaya paglabas ni Jones sa sasakyan ay wala na sila. Pumunta sila sa bar na may kakilala si Gina upang dun muna magpahinga at magpalipas ng gabi. Dito ay may na-realized si Martin. Yung mga number pala sa notebook niya ay mga code.
Ang unang number bago ang dash ay page number. At ang pangalawa ay yung second line. At yung pangatlong number ay ang third line. At tumutukoy ang mga ito sa dalawang species ng halaman. Kinaumagahan ay sinabi nila to kay Jurgen. Ani Jurgen, kaya pala may conference ay upang i-announce ang bigas na dinevelop ni Professor Bressler na maaring mabuhay sa anumang uri ng klima at ipamimigay ito ng libre. At ang sponsor niya ay ang prinsipe ng Saudi. Apektado ang malalaking kumpanya ng bigas dahil dito kaya maaring ipapatay na naman ang prinsipe. Kaya kakausapin daw ni Martin si Liz upang maging malinaw ang lahat. Kaya agad silang umalis ni Gina upang pumunta doon sa lugar kung saan alam niyang pupunta si Liz sa mga oras na yon. Nagpanggap na kumakain si Martin habang naghihintay sa pagdating ni Liz habang binabantayan naman ni Gina yung isang Martin sa ibang lugar kung saan ka-meeting nito si Professor Bressler. Maya-maya pa ay dumating na doon si Liz. Pero kasabay nito ay paalis na si Professor Bressler. Kaso, sinundan agad ni Martin si Liz kaya nang tumawag si Gina ay di nasagot ni Martin. Pumara ng taxi yung isang Martin upang puntahan si Liz kaya pumara din ng taxi si Gina para sundan to. Lalapitan sana ni Martin si Liz pero nandun si Jones kaya nagtago muna siya at naghintay ng tamang tiyempo upang makausap si Liz. Nang mahiwalay na si Jones kay Liz ay agad na siyang nilapitan ni Martin. Gusto ni Martin ay tumakas silang dalawa ni Liz pero ayaw ni Liz dahil papatayin daw sila pareho. Kaya sinabihan na lang siya ni Liz na kunin yung bag niya sa airport at doon na lang sila magkita. Kay Jurgen naman ay dumating na yung envelope galing sa kaibigan niya sa airport kung saan nandito yung picture ni na Martin at Liz. At pagpasok niya sa loob ay nagring ang telepono. Tumawag pala si Rodney, yung kaibigan na tinatawagan ni Martin. Nandun na daw umano siya sa Berlin at agad siyang pupunta kay Jurgen upang pag-usapan ang kalagayan ni Martin. At tila alam na ni Jurgen ang susunod na mangyayari. Di nagtagal ay dumating na nga si Rodney. Matapos magtimpla ng tsaa ni Jurgen ay nag-usap sila. Dito ay binanggit ni Jurgen ang isang grupo ng assassin na kahit kailan ay hindi nabigo sa mga misyon at kahit sinong tao ay kayang tapusin ang mga ito. At ang tinutukoy niya daw ay sina Rodney. Kasabay nito ay nilagyan ng laso ni Jurgen ang tsaa niya bago niya to inumin. Maya-maya pa ay umepekto na yung lason. Pero bago bawian ng buhay si Jurgen ay tinanong niya si Rodney na paano daw kung maalala na ni Martin ang lahat. Pinuntahan na ni na Martin yung bag sa airport at tuluyan nila tong nakuha ng maalala ni Martin yung code nito at mabuksan. Napasa kamay na ni Martin yung passport niya at yung picture nilang dalawa ni Liz na magkasama. Binigyan niya din ng pera si Gina bago umalis habang siya naman ay maghihintay doon kay Liz. Pero nung oras na kakaalis lang ni Gina ay biglang dumating naman doon si Rodney. Di inaasahan ni Martin na darating si Rodney at agad siyang sinama ni Rodney paalis. Pero habang naghihintay ng taxi si Gina ay napansin niyang kasama ni Rodney si Jones at kinuha nila si Martin. Sinakay nila si Martin sa itim na van kaya nagnakaw ng taxi si Gina para sundan sila. Dinala nila si Martin sa isang parking lot at dito ay pinaliwanag ni Rodney ang lahat. Sila daw ang grupo ng assassin na tinutukoy ni Jurgen at si Martin ang pinakamahusay sa kanila. Pero dahil sa aksidente ay nalimutan niya ang lahat bukod sa mga alaala niya kay Liz na inakala niyang totoo pero imbento lang nila yon para maging makatotohanan ang pagpapanggap nila dahil kailangan nilang makapunta sa conference dahil nandun ang target nila. At ngayon ay kailangan daw nilang tapusin si Martin upang hindi sumabit ang grupo nila. Buti na lang ay nakita sila ni Gina mula sa malayo kaya agad umakyat si Gina papunta sa kanila. Nang tatapusin na ni Jones si Martin ay siya namang dating doon ni Gina at sinagasaan niya si Jones. At natulak niya pa yung van nila habang nasa loob pa nito si Rodney kaya nasama to sa pagsabog at tuluyang namatay. Nakita ni Martin sa naiwang gamit ni Rodney ang iba't ibang passport nila na may iba't ibang pangalan. Naroon din ang profile ni Professor Bressler, ibig sabihin ay siya ang target at palalabasin lang na nadamay siya sa assassination sa prinsipe. Napansin din ni Gina yung stamp sa passport niya, ibig sabihin ay galing na siya doon 3 buwan ang nakaraan. Kaya biglang naalala ni Martin na nag-check-in na sila doon dati ni Liz at meron siyang nilagay na bomba sa dingding. Kaya agad silang pumunta doon sa hotel upang magbigay ng babala sa lahat ng taong nandoon pero nakita pala sila sa security camera. At sa mga oras pala na yon ay dumating na rin doon sa hotel yung prinsipe. Nandun na rin si Professor Bressler kasama ang dalawa nitong anak. Sinalubong ni Liz yung prinsipe sa pinto at pinakilala niya dito yung isang Martin. Kasunod ay dumating na rin si Bressler at sinalubong rin to ni Liz. Tapos ay siya ang nagsabit sa laptop ni Bressler pero pasimple niya tong nilagyan ng USB device. Tapos ay sinabayan niya si Bressler papasok pero dumiretso siya sa kwarto niya upang buksan yung laptop niya.
Yung USB pala na yon ay isang wireless hard drive kung saan maaari nitong kopyahin ng mga files sa laptop at yung mga code pala sa notebook ni Martin ay ang password sa laptop ni Professor Bressler. Kaya tagumpay na nakuha ni Liz yung mga formula nung dinevelop na bigas ni Professor Bressler at ngayon ay pwedeng-pwede na nila siyang tapusin. Sina Martin naman ay nahuli ng mga security. Pinaliwanag niya ang lahat kina Strauss at sinabi niya rin na may bomba sa hotel. At matapos niyang ipakita yung CCTV footage nila ni Liz nung nakalipas na 3 buwan ay agad pinalikas ni Strauss ang lahat ng tao sa hotel. Kaso nga lang, na-activate na ni Liz yung bomba. Nagpanik na ang lahat ng tao na nandun. Kaya kailangan na rin umalis ni Liz. Pero kailangan niya daw patayin yung bomba dahil nakilala na yung mukha niya sa CCTV kaya mabilis na bumalik si Liz sa kwarto at sinubukan niyang wasakin yung dingding. At nang papatayin na si Bressler ay dumating si Martin at dito ay naglaban yung dalawang Martin. Ang problema, nalimutan niya paano makipaglaban. Buti na lang, kahit anong pilit ni Liz ay di niya maabot yung bomba hanggang sa tuluyan na tong sumabog kasama siya. Dahil sa pagsabog ay yumanig yung building at tinamaan ng bumagsak na bato si Martin sa ulo. Kaya nang makabangon siya mula sa pagkahiga ay biglang bumalik ang lahat ng alaala niya. Kaya ngayon ay wala ng pag-asa yung isang Martin na matalo siya sa laban dahil siya ang pinakamahusay sa grupo nila. Hanggang sa napatay niya to sa harapan mismo ni Gina. Pero imbes na matakot si Gina sa kanya, ay inalis pa nito yung basag na salamin sa kamay niya at inalalayan siya nito palabas. At ngayon, kahit pa nagkaroon man ng malaking pinsala, ang importante ay ligtas si Professor Bressler na target nila. Di nagtagal ay tuluyang nalunsad ang pamimigay ng formula ng bigas na dinevelop ni Bressler na buo pa ring sinuportahan ng mahal na prinsipe. Sina Martin at Gina naman ay nagkaroon na ng panibagong identity at magkasama silang umalis upang mabuhay ng tahimik at mapayapa. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panunood!